eto na-discovery na ng NBI. Marami palang nire-recruit ng mga dating sundalo para lang sumali dito sa Malita issue. Aba, matindi. Talagang marami silang gustong gawin. Pakinggan natin itong report dahil ang NBI ang nagkumpirma na mayroong ganyang mga galaw. Yun daw pong abogado Baligot. Ito yung balita. Ibang mga dating sundalo ang posibleng lumutang sa susunod na linggo kasama ng umano'y 18 ex-Marines na nagpakilalang bagman ni resigned Congressman Zaldico. Ito ay ayon sa mga ulat na natanggap ng NBI sa gitna ng kanilang investigasyon sa mga aligasyong ipinukol ng mga personalidad. Mga 100 daw yan eh. So, pero hindi lahat pumayag tungkol dun sa kung political. May reports kasi sa amin nagtutugma na yan yung unang lalabas, tapos eventually may mga retired generals na lalabas. And you and I know, may lumalabas na nga retired general kahapon, di ba? So we'll follow all those leads. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, marahil ito raw ang dahilan kung bakit nasabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na political tipping point ang layo ng bagmen. Giit pa ng Ombudsman, hindi lang political, meron din daw economic motives ang mga nasa likod nito. Matapos na matanggap ang joint affidavit ng 18 ex-Marines, dineputize ng Ombudsman ng NBI para suriin ito. They're trying to create political tipping point. What more? Alam na natin yun, di ba? They want to Yung a branch of the Remulla. service to rise up in arms. Yun naman yun eh. Sinugpina na ng NBI ang 18 personalidad, kasama ang kanilang counsel na si Attorney Levy Baligot, si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang abogadong nagnotaryo sa joint affidavit ng bagmen. Higit kumulang 30 personalidad daw ang sinugpina ng NBI at kung hindi raw sila sisipot, sabi ni Matibag, Well, we are deputized by Ombudsman and the Ombudsman has a contempt power. Then we will report it to the Ombudsman. And probably through the Ombudsman, ma-exercise yung mga ganung powers nila. I hope they attend yung subpoena namin kasi sabi naman nila they're willing to face an investigation. And I heard former Congressman Mike Defensor na karangalan niya na mapasama sa kaso. So now is the opportunity to explain. NBI will listen to them and accommodate them. muling iginiit ng NBI Director na evidence-based ang kanilang investigasyon. Anya pa, hindi sila mag-aatubiling ipatawag din ang mga personalidad na itinuturo ng 18 ex-Marines para pagpaliwanagin. Para sa Agenda Weekend. Ayan o. So, yan o. Kita niyo yung mga balitang yan. Antindi. Ha? So, 100 pala. Wow. Ba't ang daming mga dating sundalo na na-involve sa ganyan? Lalo na kung ang mga dating sundalo natanggal dahil sa may mga iba't ibang krimen or administrative cases. Kaya ako nabanggit krimen kasi lumalabas mayroong report na yung iba daw may nakapending na kasong murder. Aba, mabigat yun. So, ibig sabihin, kasintabi na sa kanila, hindi lahat matitino silang military. Posibleng sila'y natanggal sa kasong administratibo o criminal cases kaya nawala sa serbisyo. Pero ngayon ay nagiging usapin o pinag-uusapan tungkol dito sa flood control scam. Dati mga engineer, kontraktor at politiko lang ang pinag-uusapan dito. Ngayon mga dating sundalo na. Ang tanong, kapanipariwala ba sila? Sabi ni Boyeng Remulla, politikang-politika ang galaw. Nagduda siya dun sa pare-parehas ang sinumpang salaysay na imposible anyang yung 18 nauna araw-araw magkakasama, iisang ginagawa. Ngayon, kung 100 pa ito, at ang pinagbibintangan nag-recruit at nagpo-provide nito ay si Baligot at si Mike Defensor, na nadinig ko rin yung sabi ni Mike Defensor, nagulat niya ako sa kanya sinasabi. Proud na proud daw siya na makasama itong mga sundalong ito. Proud na proud daw siyang makasuhan. Wow, tungkol sa isong yan. Kaya nahaluan ng politika, si Baligot identify na Maka Duterte. Si Mike Defensor, dating congressman, politiko na Maka Duterte rin dating. Mula nang siya hindi nanalong mayor ng Quezon City at hindi na-appoint sa anumang posisyon sa administration under President Marcos. Ayun ang mga anggulo. So, kapanipaniwala ba sila?
Nanggugulo lang ba sila? Nagpapapansin lang sila? Or dinadivert nila ang issue dahil matindi yung ICC, naka-report ICC, na kaso, International Criminal Court, ni dating Pangulong Duterte. Mabigat yung mga kasong kinakaharap ni Sara Duterte, Vice President. Meron siyang plunder case, nakapile na sa Office of the Ombudsman. Merong impeachment complaint, 3 in 4, napakabigat na akusasyon, betrayal of public trust, graft in corruption, ill-gotten wealth, at saka tangkang o pag-uutos na patayin ang ating Pangulo, First Lady at dating Speaker. Yun po yun. So, nilalatag ko lang po yung mga more or less kinakaharap na problema ng mga Duterte. At yung mga identify sa mga Duterte, ganito ang galaw. Talaga bang pamumulitika lang ito? Talaga bang totoong meron silang kinalaman sa flood control scam? O dinadivert lang ang iso para malihis yung matitinding isong kinasasangkutan ng mga Duterte? Ito yung pag-usapan. Yeah. Kaya ako naman, inilalatag ko lang sa inyo ang mga posibilidad. Nasa inyo na ng mga nanonood, nakikinig, kung ano inyong observation at opinion. Lahat tayo entitled dyan. Okay? Huwag na tayong paapekto doon sa mga below the belt, saka suntok sa buwan ng mga comment na parang nangungupya-ngupya lang kayo ng mga comment. Kahit sa ang social media, comment section, halos parparas ang comment ng identify na mga troll o Duterte supporters, followers. Malayo sa hulog ang mga comment, malayo sa topic ang mga comment. Ang pinag-uusapan ay Metro Manila kung saan nakakarating yung kailang comment. Pinag-uusapan ay at yung topic ay malayo doon sa kanilang sinasabi. Halatang halata mong tinuruan lang, computerized comment, troll comment, yun yun. Mga ghost people. Gusto yung ghost na yun. Ghost project, ghost people, ghost case, lahat ng multo meron ngayon. Pero ang niluluko nila at naniniwala lang sa kanila ay yung sigurong kaparehas nila. Ang mga professional na Pilipino may katahimikan at gusto maging umaanlad ang buhay at bayang ito sa buong mundong Pilipino hindi naniniwala sa kanila. Paminsan-minsan nakakapaniwala din sa kanilang mga sinasabi. Pero mas madalas sablay, mas madalas wala talagang makupulot na aral. Puro galit, puro bintang, puro paratang. Ang statement nila, 2-3 lang. Bayaran ka, bias ka, may maleta ka. Ganun lang eh. Pagka hindi gusto nila, yung aakusahan ka ng lahat negatibo. Kasi, ito yung sagot ko dyan. Dati sinagot ko na. Yung ginagawa ko, hindi nila magawa. Yung sinasabi kong katotohanan, hindi nila matanggap. Gusto nila sumama ako sa kanila. Pag hindi ako sumama sa kanila, babanatan nila ako. Pero pag kumampi ako sa kanila, kasinungalingan, walang katotohanan, okay na okay sa kanila yon. Don't do that. Hindi ako sasama sa inyo. Sa totoo latang tayo. Yung totoo, importante. Masarap ang feeling ng katotohanan. Pero yung inyong mga paratang, manigas kayo sa pagpaparatang. Walang mangyayari dyan.